Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Peter Lynch. Pumili ng negosyong kaya ng sinumang hanggal ang pamamahala dahil sa lalong madaling panahon, malamang na pamahalaan ito ng sinumang hanggal. Ang taong nagpapalit ng pinakamaraming mga bato ang nananalo sa laro. At iyan ang laging naging pilosopiya ko. Ang pinakamagandang stock na bilhin ay maaaring ang isa na mayroon ka na. Sa negosyong ito, kung magaling ka, tama ka 6 na beses sa 10 pagkakataon. Hindi ka kailanman magiging tama ng 9 na beses sa 10 pagkakataon. Alamin kung ano ang iyong pag-aari, at alamin kung bakit mo ito pag-aari. Ang sikreto ay hindi upang matutunan ang pagtitiwala sa iyong damdamin, kundi sa halip ay disiplinahin ang iyong sarili na ito ay hindi pansinin. Kung gaano kahalaga ang isang layunin, ganoon kadali ito maabot. Makakaranas ka ng mga krisis, may mga pagbaba sa stock market. Kung hindi mo nauunawaan na mangyayari ito, hindi ka handa, hindi ka magtatagumpay sa mga merkado. Ang stock market ay puno ng mga individual na alam ang halaga ng lahat, ngunit hindi nila alam ang halaga ng kahit ano. Ang susi sa pagkakamit ng pera sa mga stocks ay hindi matakot na magbenta ng mga ito. Mas maraming pera ang nawawala ng mga mamumuhunan na naghahanda para sa mga koreksyon, o sinusubukang hulaan ang mga koreksyon, kaysa sa mga nawawalang koreksyon mismo. Natuklasan ko na kapag bumababa ang merkado at marunong kang bumili ng mga pondo ng maingat, sa isang punto sa hinaharap ay magiging masaya ka. Hindi mo ito makakamit sa pamamagitan ng pagbabasa ng ngayon ang tamang panahon para bumili. Alamin kung ano ang iyong pag-aari, at bakit mo ito pag-aari. Ang oras ay nasa iyong panig kapag mayroon kang mga shares ng mga dekalidad na mga kumpanya. Ang lahat ng matematika na kailangan mo sa stock market ay maaari mong matutunan sa ika-4 na baitang. Kung hindi mo pag-aaralan ang anumang mga kumpanya, pareho lamang ang iyong tagumpay sa pagbili ng mga stock sa isang laro ng poker kung ito ay iyong isusugal ng hindi tiningnan ang iyong mga baraha. Ang mga taong nagtatagumpay sa stock market ay tinatanggap din ang panahon ng mga pagkatalo, mga setback, at di inaasahang pangyayari. Hindi sila tinatakot ng mga matinding pagbaba. Ako ay naniniwala na dapat mong malaman na mayroong isang kumpanya sa likod ng bawat stock, at mayroong iisang tunay na dahilan kung bakit tumataas ang mga stocks. Ang mga kumpanya ay umaangat mula sa pagiging mahina patungong pagiging malakas o ang mga maliit na kumpanya ay lumalaki tungo sa mga malalaking kumpanya. Ang pag-i-invest na walang pananaliksik ay tulad ng paglalaro ng stud poker at hindi kailanman tinitingnan ang iyong mga baraha.